Good morning mga ka-harden! Mga ka-harden, naramdaman nyo po ba yung feelings na may tinanim ka na isa, tapos may tumubong dalawa? Di ho ba parang nakakamangha, nakakatuwa? Kagaya po nito, itong pot na to, nagtanim po ako dito ng itong maliit na puno, parang dalawang node lang po ito na marble, photos marble ang aking itinanim kasi in-insert ko lang po siya dyan dahil meron po akong mga tira-tirang maliliit. So, in-insert ko siya dyan, nilagay ko siya dyan. Ang nangyari po, nagulat ako, ang marble ko, tumubo siya. Ayan. Pero, parang biglang may lumabas din na ganito. Ito po ay caladium. Lumabas po siya. Dito po kasi sa lugar namin, mga ka-harden, sa Lipa, marami po, lalo na pag tag-ulan, marami pong mga caladium na tumutubo sa tabi. Last time, may tumubo ito sa gilid ng pader namin, ganito pong caladium. So, ang alam ko po, mahal din po ito dati. So, diba ho, napakaswerte dahil sa paso ay tutubo lang siya. Yung feelings na 1 plus 2. Kasi kagaya po nito, tumubo siya. So, ngayon, dalawa pa. So, wala po akong ganitong variety. Tumubo lang po siya dyan. Dahil ang kadalasan pong tumutubo sa Lipa, dito po sa tabi-tabi, ito po yung ganitong klaseng caladium. Ito po ay kung saan-saan lang po ito tumutubo. Pero, alam niyo po mga ka-harden, napakaganda po nito ng kanyang bulaklak. Kulay burgundy po na matingkad. Ito po, caladium din po ito eh. So, tumutubo po siya sa kung saan-saan. Kagaya po itong kanina, ito po siya sila pong dalawa at ito, tumutubo lang po yan ng kusa. So siguro baka dala ng ibon or baka dala ng hangin. Ito din po, ang itinanim ko po dito ay ang aking maliit na puno ng Snow White. Yung aking Chinese Evergreen, Aglaumina Snow White. Ito po ay aking itinanim dahil mayroon pong tira, maliit na puno. So, nilagay ko po dyan. So, ngayon may tumubo ulit na caladium. Ito ay papalaguin ko para maintay ko po ang kanyang bulaklak. Dito naman po sa kabila, sa aking nursery bag, ang itinanim ko po dito ay ito namang bigonyang ito. Yan. Ito po ang bulaklak na ay kulay orange. Nakuha ko po ito sa aking kaibigan na si Arlene. So, dahil wala po akong pot na mataniman, dito ko siya itinanim. Tapos, ito naman po ang aking snake plant. Ang nangyari po dito ay naputol ito ng aso ko. So, ngayon, insert ko po ang dahon. Ito po yun eh. Ito siya. Kita po natin. Ayan po. In-insert ko siya dito. Tapos, ito po ngayon yung kanyang suloy. Ang lumabas po, ordinary na snake plant. Ito po yung mga ka-harden. Dito po yung siya galing sa naputol na sanga na to. So, ngayon, in-insert ko po siya dito dahil alam ko po, ang snake plants ay mas maganda po talaga itanim. Mabilis dumami ang kanyang mga dahon. So, ito naman ay tinanggal ko sa aking pot kasi nabulok po ang kanyang mga puno. Yan po, nabulok pero naaagapan ko naman. Kaya ko po na tinanggal, ireripat ko po ito. Ito po, papatay siya. Tapos nagkaroon po siya ng sakit. So, ito ay huhugasan ko. Tanggalin ko yung mga sakit na yan. Mga aphids. So, ito ay gagaling ulit. Pero, nagtaka po ako dahil nandito po galing ito at ito po ang kanyang variety. So, ngayon, ito yung kanyang dahon na naputol. Itinanim ko rito. Ngayon ko lang nalaman na ito pala yung isang ito ay kanyang suloy. Taka ako sa iyo. Tapos, ito po ang bigunya. Ito pong aking itinanim. Ito po ay isa din sa mga tumubo. Isang caladium din po. Saan kaya sila nanggaling? So, itong mga to, nakakatuwa. Kasi, iba po yung aking itinanim. Iba po yung mga lumalabas. Tinanim ko po ito ang aking dwarf sensation. Pero ito ay hindi nakakamangha. Kasi ito naman po ang aking red butterfly. Ang kanyang mga bulaklak po, ito dry na po siya. Pag lumilipad po yan, ay tutubo talaga yan siya kung saan saan. So, hindi ito nakakamangha. Dahil ibig sabihin, lumipad po ang kanyang mga bulaklak at katabi nito. So,
Ayan po, nagkaroon po siya ng butterfly sa tabi. So, ito naman po tayo. Ako po ay nagmarkot ng Maki. Ito po si Maki. Kung sa bagay, si Maki po ay hindi mahirap buhayin. Napakadali niya po buhayin. Pipitas ka lang sa daho, sa kanyang sanga, itusok mo dyan. Ayan po, mga tinusok kong maliliit na buhay. So, ito. Kasi last time, nung bagyo, ito yung mga maraming putol-putol. So ngayon, itong mga putol-putol niya, kasasayang naman itapon. So, instead na itapon, ayan po, tinanim ko dyan, nabuhay naman. Pero alam nyo po, ito talaga ang nakatanim si Maki. Ito ay, matagal na to na itinanim ko. Siguro ito ay parang either siya September. Pero alam nyo po, nagtaka ako na nung September, napansin ko po ito na mayroon pong tumutubong puno. Akala ko po lamang ay sensation. So, ang lumabas po talaga ay saging. Ayan po. So, ngayon, hindi ko siya maitapon kasi hindi ko po alam kung anong klaseng saging siya. Unang-una, mayroon din po ako mga tanim na saging. Ito po ay hindi siya saba kasi ang saba po ay malaki at green na green po ang kanyang dahon. Ito po ay hindi din latundan dahil ang latundan ay iba din po ang shape Pero parang naiisip ko baka ito ay isa sa dahon ng saging na senyorita. Hindi lang po ako sure. Pero ito po yung feelings na nagtanim ka, may tumubong iba. So ito po yun, nakakatuwa. Hindi ko po ngayon mapatay-patay itong saging. Kasi gusto ko na lang po siya palakihin. Gusto ko po siya ilipat sa paso. Bahala na kung magbunga siya or kung ano ang bunga niya. Ang importante, dinala siya sa akin dito ng ibon o kaya nung hangin. Ayan po. Pero malamang ibon po ang nagdala nito. Ayan na, tumubo po siya. And then, ito din po. Nagdanim ako dito ng satin photos. Ito po, may lumalabas na naman na isa. Si Kaladchum, ang dami niya sa aking paligid. Ang swerte. Ito naman po, ang punong ito, ay dito din po nanggaling sa lipa. Ito ay Peace Lily variegated. Ito po talaga siyang aking binili. Binili ko po ito nung November. Matagal na po sa akin. Pero, napansin ko na may tumubo pong ganito kaliit. Na ganyan po, tumubo. So ngayon, ilang buwan na siya sa akin, lumaki na siya. Nadaig niya po yung aking Peace Lily. Ito siya palladium din. So, ang swerte. Kung ano-ano ang mga tumutubo. Ngayon, ang gagawin ko po dito ay ipang-riripat ko po. Sila po ay pag-iwa-hiwalayin ko na. Kasi kagaya nito, hindi na po gumanda ang aking Peace Lily. Hindi nga po siya nagkaroon ng anak, matagal na So, ang mas dumami itong kaladium na ito. Pero ang ganda naman niya, ang healthy, ang busog. Dito din po, ang aking talaga dito itinanim, ito naman, ito ang aking itinanim dahil binigyan po ako ng aking friend na si Ate Joy, buong galing. Hello Ate Joy, ito po yung aking itinanim. So, gumanda pero nagkaroon ulit ng isang ganito. Ito na naman siya. Nakisiksik na naman siya. Ayan po, maliit pa siya. Maliit. Tinanim ko dito ay itong aking Chinese Evergreen. Ganitong klase dahil ito po ay marami akong alaga sa Negros Occidental. So ngayon, dito po sa Luzon, parang wala akong alagang ganito. So ngayon, nakakita ako ng isang friend, humingi ako. So binigyan niya ako ng stem. Tinanim ko po yan. Tapos nagkaroon po siya ng suloy. Ayan po. Ang gusto ko po dito ay yung kanyang maputing tangkay. Ayan po. Napakaputi. So ngayon nakakatuwa dahil mayroon naman tumubong isa. Ayan po. Isang kaladium ulit. So mga ka-hardy, na feel nyo po ba yung mga ganon? Mga ganong feelings na nakakatuwa. Yung isang paso mo ay may tumutubo na kung ano-ano. So talagang mas aabangan mo po yung tumubo na hindi mo itinanim kasi medyo mas na nagtataka ka bakit tumubo siya, hindi ko naman siya tinanim. So ayun po ang nangyayari. So pinag-iipon-ipon ko po sila ngayon, inilagay dito para
Hindi ako mahirapan magpalakad-lakad para ituro, ipakita na ito po ang saya ng feelings kapag may mga tumutubong ibang halaman sa iyong pot. Ayan po mga ka-garden. Thank you so much sa pakikinig sa aking kwento.